Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayong tayo muli nagkakatipon bilang nagkakaisa niyang sambayanan. Lalo't higit sa ating pagdibusyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ngayong unang Biyernes ng buwan. At itaas ang ating mga intensyon at panalangin sa ating Panginoon at upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa bangunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin nang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipapahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon,
bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting gawin masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at Kanyang tutulungan. Laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ng mga Pariseyo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, magtatapo ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ngayon din po sa nakikiisa sa atin through live streaming, magandang umaga po. Pag sinabi pong baduy, o baka minsan masabihan kayo ng baduy, ibig sabihin ho ay old fashion, hindi nakikiuso o sala sa uso. Pag sinabi naman pong uso, ay kung ano yung nababagay sa kapanahunan. Kaya kapag ikaw ay nakita
na ikay nakasuot ng pang Maria Clara, ang sasabihin sa iyo, saan ka pupunta na costume party. O kapag ikay pumasok ng ating simbahan at tumataguktok ang iyong sapatos dahil ikay nakabakya, ikay pagtitinginan at ikay pag-uusapan ng mga marites ng simbahan. Kapag sala ang iyong kasuotan at ito'y naiisot nung unang panahon, hindi ka sabay sa uso. Ilan lamang po yun sa mga nakikita natin. Sapagkat sa panahon ngayon, dapat iba na ang iyong kasuotan o iba na ang gamit na iyong ginagamit, maging sa tahanan o sa anumang larangan. Dahil tayo naniniwala, sabi nga po sa prinsipyo sa filosofiya, everything changes except change. Lahat ay nababago maliban sa pagbabago. At totoo naman, sapagkat umiinog ang panahon, lumilipas ang panahon, minsan iniiwanan natin yung mga bagay na makaluma at ating niyayakap ang mga bagay na makabago para tayo ay makasabay sa takbo ng panahon. Sa ating binasang Ebanghelyo, pinuna po ng mga eskriba at mga pariseyo yung ginagawa ng mga alagad ni Jesus, na hindi sila nag-aayuno, hindi sila nakikita nilang nananalangin, na para sa kanila ito ang paraan para sila'y mapalapit sa Diyos. Pero ginamit ni Jesus ang isang talinghaga para ipaalaala sa kanila na ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang sa paraan na kanilang alam na pagsunod sa batas, pag-aayuno, pananalangin, kundi merong ibang paraan na hindi nila makita sa ginagawa ni Jesus. Sapagkat nang dumating si Jesus, tila nabuwag yung kanilang karaniwang ginagawa. Tila hindi angkop sa kanilang nakagisnan. Dahil si Jesus ay nakikisalamuha sa mga makasalanan na hindi tama para sa kanila. Si Jesus ay nakikisalamuha sa mga basura ng lipunan, katulad ng mga kababaihan, kabataan, makasalanan, mga may sakit. Si Jesus ay parating nagsasabi na mamahalin mo ang iyong kaawa, etc., etc. Para sa kanila, mahirap para sa kanila yun. Dahil hindi yun ang kanilang nakagisnan. Hindi yun ang hinihingi sa kanila ng batas. Kaya nga para po mas lalong maunawaan nila, ginamit ni Jesus ang talinhaga ng pagtatagpi ng lumang damit sa bagong damit. Hindi ika-angkop yun. Bagamat sa panahon natin po ngayon, kahit anong itagpi, uso na rin. Pero nung unang panahon, hindi tama dahil mababatak, masisira ang bagong damit. Ganon din po sa sisidla ng alak. Wala nung bote, kaya sisidlang balat ang nilalagyan. Kapag nilagyan mo ang bagong sisidlan ng lumang alak, nagkakaroon ng chemical reaction. Parehong masisira ang sisidlan at ang alak ay matatapon. Kaya sabi ng Panginoon, dapat umaakma sa damit, umaakma sa lalagyan. Tila ba sinasabing dapat umaakma sa panahon, umaakma sa pagkakataon, ang paglapit sa Diyos. Ito po yung ating iuugnay sa buhay natin, sa ating pananampalataya, sa buhay ng simbahan. Ito yung sinasabi na new evangelization, bagong evangelisasyon. Actually, hindi naman nababago ang evangelisasyon. Ang evangelisasyon ay ang pagpapatuloy pa rin ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, batay pa rin sa tagubili ni Jesus bago siya umakyat sa langit sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi pa rin nawawala yung ganoong hamon ng ebanghelisasyon. Pero dahil tayo ay makabagong panahon na, hindi na akma yung dati nating ginagawa para ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi na yung ganoong pamamaraan, hindi na yung ganoong kasigasigan. Kung hindi sa new evangelization, tayo po'y hinahamon sa bagong kasigasigan, sa bagong pamamaraan, at sa bagong pagpapahayag
ng ating pananampalataya. So hindi na lang basta tayo nagdadasal, hindi na lang basta tayo nagro-rosaryo, nagdidibusyon, nagdunubina, sumisimba. Hindi na lamang yun ang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Kung hindi lalo't higit may hamon sa atin na tayo'y maging daan ng Diyos para lalo't higit hanapin natin yung mga kapatid natin na nawawala sa ating simbahan. Kaya ngayon din po ang diwa, yun ang nais din ng Santo Papa sa kaniyang panawagan sa Synodal Consultation. Tayo bilang isang simbahan, sabi ng Santo Papa, tayo ay simbahang naglalakbay. At bilang isang simbahang naglalakbay, dapat nag-iisip ka ngayon ng isang masigasig na pagpapahayag ng iyong pananampalataya para hindi lamang sarili mo ang iyong isipin, kung hindi isasaalang-alang mo ang iba. Gumagawa tayo ng iba't ibang pamamaraan. Kaya nga po, meron tayong mga konsultasyon para makita natin ano ang angkop para sa ating kapwa upang sila'y madala natin sa simbahan, madala natin sa Diyos. Gumagawa tayo ng iba't ibang pamamaraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kaya nga, kung dati ang simbahan basta nagsasalita lamang, ngayon ang hamon ng Santo Papa, tayo'y makikinig bilang isang simbahan. Sapagkat hindi na angkop yung basta tayo nagsasalita lang. Hindi na angkop yung basta tayo ang kanilang pakikinggan. Sa panahon ngayon, tayo'y makikinig din sa ating kapwa, lalo't higit yung mga walang boses sa simbahan sa lipunan. Makikinig tayo sa kanilang mga hinaing sa buhay, sa kanilang mga dinadala sa kanilang buhay, upang maunawaan lalo natin sila at makagawa tayo ng isang konkretong ekspresyon at pamamaraan upang sila ay maturuan natin lalo na sa ating buhay pananampalataya. Yun din po yung diwa ng ating kapitbahayang Kristiyanong katiwala sa ating bunting sambayan ng Kristiyano. Sapagkat sa mga MSK, hindi pwedeng ikay nagmimisa lamang, pagkatapos ng misa mo, ikay aalis na. Pagkatapos ng programa, iiwanan mo na. Ngayon, ang hamon ng simbahan sa ating mga kapitbahayang Kristiyanong katiwala, imulat tayo sa kamalayan na tayo ay katiwala ng Diyos. Imulat tayo na may tungkulin tayo bilang isang mananampalataya. Kaya hanggat maaari, gumagawa tayo ng iba't ibang mga gawain, programa, pamamaraan ng pamumuhay bilang isang mabuting katiwala ng Diyos. So doon po tayo inaakay ng ating ebanghelyo. Ipinapaalaala sa atin na ang ating paglapit sa Diyos ay may iba't ibang pamamaraan sa iba't ibang panahon para maiangkop natin ang ating buhay at mas lalong magamit natin ng tama ang mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya huwag po kayong magigitla, huwag kayong matatakot, at huwag kayong kumisan nagtatanong at sinasabi natin kumisan, bakit gayon? Dati naman ay hindi. Dati naman hindi natin ginagawa. Kaya kumisan, kapag gano'n ang ating kaisipan, nagtatampo tayo, nagagalit tayo, kumisan lumalayo tayo, kasi hindi yung nakagis na natin. Maaring meron tayong kanya-kanyang mga ginagawa noong unang panahon, hindi inaalis yon, binibigyan lamang ng bagong pamamaraan, binibigyan lamang ng bagong pagpapahayag. Kaya nga, patuloy tayo magsisikap na sa ating pamamaraan sa panahong ito, maiangkop natin ito sa buhay pananampalataya, upang bilang isang simbahan, sama-sama tayo na lumalakad, naglalakbay, patungo sa ating Panginoon Diyos sa paraan ng angkop sa ating panahon upang tayo makasabay sa iba't ibang hamon ng buhay, sa iba't ibang hamon ng panahon, upang kahit may iba't ibang pamamaraan, kahit may iba't ibang papahayag, iisa pa rin ang ating patutunguhan, ang kaharian ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, tayo manalangin sa amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang banal na paghahain, ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y buhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tarang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Alala ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan, upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ipahayag ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.